General Santos City is reeling from the aftermath of the magnitude 7.8 earthquake. For the latest, we have mobile journalist Evan Tarinque. Evan, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Angelo, hanggang sa mga oras nga nito, bakas pa rin yung matinding epekto ng magnitude 7.8 na lindol dito sa General Santos. Marami doon sa mga gusali, nagtamo ng pinsala habang libu-libo residente ang patuloy na humaharap sa mga hamon na dulo ng sakuna. Sa pinakahuling talangan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO, umabot na sa 66 na gusali ang mga nasira dahil sa malakas na pagyanig. Pinakamarami dito yung mga paaralan na umabot sa 14 na structures yung nagtamo ng pinsala. 13 naman ang naitalang nasawi habang 44 ang injured. Meron pang 4 na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Sa kanilang datos, Diego, nasa 1,830 families pa rin yung mga naapektuhan nitong lindol. Patuloy namang nakahanda yung mga rescuer para sa mga sinasagawang search and rescue operation para sa mga nawawalang individual. Kanina, Angelo, doon habang nag-ikot tayo, nakausap natin yung ilang mga residente na ayaw pa munang bumalik sa kanilang mga bahay dahil natatakot pa sila na baka lumakas pa yung mga aftershocks na kanilang nararamdaman. Kaya yung ilan, nagtayo ng mga tents sa mga open areas at yung ilan naman, naglagay na ng kanilang mga powered na panel para doon mag-charge ng kanilang mga gadgets at pati na rin ng mga battery-powered na electric fan. No? Pero kanina, Angelo, nag-ikot na rin yung ilang mga government officials dito sa General Santos City. Kanina, si DPWH Secretary Vince Tiso nag-ikot na doon sa San Jose Tibuli Road para inspeksyonin yung nasirang daan doon habang si DOTR Secretary Giovanni Lopez naman in-inspeksyon itong General Santos Airport kung saan nga ito yung naapektuhan ng malakas na pagtama ng lindol. Ayon sa DOTR, open for government and humanitarian purposes itong airport ito, pero for commercial flights, sarado pa rin ito. Angelo? Evan, yung binanggit mong injured and casualty count, no? May possibility ba based on reports? Although 4 missing pa lang, no? But is there a possibility that this number will increase or mag-stabilize na ito? Sa ngayon, Angelo, no, they're hoping na hindi na madagdagan itong death toll sa mga oras na ito, no? Pero there's still a possibility dahil 4 pa rin yung pinaghahanap sa mga oras nito. Pero tandaan natin, Angelo, usually itong search and rescue operations, meron lang tong time limit. I believe it's within 2 or 3 days lang. Then i-halt na yan. No? Pero so far sa ngayon, kanina nakita pa natin sila nagpe-prepare pa ng kanilang mga equipments para nga sa gagamitin na operasyon na ito. Angelo? Of course, ang critical rin dyan, yung power at yung water supply, no? Kamusta naman yung mga, yung mga yon in those affected areas? Tama ka dyan, Angelo. No? Isa talaga doon sa challenge yun dito is yung electrical supply. No? Dahil sa maraming parte nitong Gensan, wala pa rin talagang kuryente. Kaya yung ilang mga residente, bumili ng mga maliliit na solar panels, no, para kahit paano raw makapag-charge sila ng kanilang mga cellphone at magkaroon sila ng communication with their family outside General Santos, no. Yung case of tubig naman, Diego, may ilang mga establishments, may ilang mga kabahayan na meron namang running water. Pero paminsan-minsan namamatay kaya limited pa rin yung supply ng mga tubig na ito, Angelo. Paano yung communications, Evan? No? Kasi walang kuryente yung mga ibang critical areas. No? So how do they communicate? Radyo ba ginagamit nila? Tsaka napasok na ba lahat ng affected lugar ng mga authorities? So far, Angelo, no, in terms of communication, may mga umiikot kasi na members ng CDRMO, pati ng local government doon sa iba't ibang mga affected areas. No? Lalo na karamihan kasi nung mga nakita natin talagang impacted or na epektuhan na mga structures is talagang commercial structures, no. Meron nga tayong mga nakita na videos na inasok na nila itong specific na itong restaurant, fast food restaurant na bumagsak, no. And so far wala naman silang nakuha doon na casualty
sa lugar na iyon. Pero so far, no, meron pa ring 4 na pinaghahanap. So hopefully, hindi naman na madagdagan yung bilang na ito. Well, of Angelo? course, Evan, with the growing number of affected families, no, I'm sure yung mga evacuation centers medyo napupuno na rin. Kamusta na ang sitwasyon dyan? Alam mo, Angelo, ang nakakapagtaka dito ay marami yung mga residente na mas pinili na magstay malapit doon sa kanilang bahay pero more on open areas, no? So mas yung kanilang pinili na magstay sa pumunta sa mga evacuation center, no? Dahil per barangay kasi Diego, Angelo, merong mga evacuation center, mga sports complex na pwedeng puntahan itong mga pamilya, no? Doon nga sa listahan na 'yon, nasa 1,830 na yung kanilang nakuhang datos na families affected, no? Pero doon sa ating pag-iikot, yung ilang pamilya na medyo kabado pa bumalik sa kanilang bahay, a few meters away lang doon sa kanilang bahay nagsistay, no? Pero more on open area, pero nakikita pa rin nila, nasa vicinity pa rin sila ng kanilang mga bahay para kahit paano raw nakikita nila at nababantayan nila yung mga gamit na nandun sa loob. Angelo? Oo nga kasi, Evan, may mga aftershocks pa rin, no? So, hindi ba forced ang evacuation given na dangerous to stay within the perimeter of yung mga broken structures? Angelo, merong yung mga broken structures, no, yung mga malalaki, nakakurdon na, no? So basically, bawal pumasok, wala nang makakapasok at meron na mga signs na do not enter, no? So usually itong mga structures na to off limits na to for for everyone, no? Pero yung ilang mga residente na merong sariling bahay nag-aantay nung kanilang engineer or inspector na magche-check ngayong araw nung kanilang situation sa bahay kung safe na ba pumasok or hindi, no? So yan yung kanilang inaantay ngayon, kaya most of them nandoon lang sa may bangketa nag-aantay doon sa inspector para lang sabihin na okay na, pwede na silang pumasok sa loob at stable na yung structure ng kanilang mga bahay. Angelo? Okay, lastly, Ivan, ano yung mga primary needs ng mga residents in the affected areas and nahihirapan ba ang provincial government or sapat naman ang nabibigay nilang tulong? Sa ngayon, Angelo, no, ang hinihingi ng mga kapatid nating mga naapektuhan nitong paglindol, no, talagang unang-una is yung pagkain at tubig, no. So kanina may mga nakausap tayong mga residente na dahil sarado most of the businesses pati yung mga kainan talagang pahirapan daw sila makakuha nung pagkain. Kaya ang ginagawa nila kung ano man daw yung meron silang naka-canned goods for now, yun daw yung nirarasyon nila for a few days kung hanggang kailan nga sila makakapasok or makakabalik sa normal. Yung sa tubig naman, Angelo, isa rin yan sa kanilang talagang challenge dahil may mga times daw kasi na yung tubig talagang hindi daw talaga potable, no? So talagang ang ginagawa ng ilan, bibili ng galon-galon na nasa water jug at saka yun yung magiging inumin nila. So pero so far, yan yung main na kanilang pinagkakahirapan sa mga oras na ito. Pero in terms of patulong naman ng local government, no, nagkaroon naman sila kanina ng meeting at nakita rin natin yung mga ilang supplies doon sa may CDRMO office nila na naka-standby na doon yung ilang mga doon ating mga kapatid. Angelo? Alright, thank you for that update. Keep us updated. Stay safe, Evan. Mobile journalist Evan Tarinque.